how we handle bad news. Ayan. Paano ba natin i-handle yung mga bad news natin? Bad news, bankrupt daw po ang PhilHealth. Minsan, nag-overreact tayo ng mga Christian, pati tayo, nakikipag-away na rin sa mga social media, pinabanatan natin yung mga. Pero, as Christian, ano ba talaga dapat nating gawin para nang sa ganon? Ano mang bad news ang ating mapakinggan, ay hindi tayo mag-react na parang walang Diyos, para wala tayo yung pananampalataya. Okay? Minsan hindi ko nagugustuhan yung dami nakalagay dyan na mga nangunguha ng bata, ganyan, may ganito. Pag kinonfirm mo naman sa kapulisan, sasabihin ng pulis, exaggerated ho yung iba dyan na report Wala naman hong ganyan na nangyayari talaga, sabi ng iba. Pero meron talaga nangyayari naman daw. Di ba? Ano ba yun? So, paano yung bad news talaga yung hindi siya nakakatulong. Tapos, sa politika, siyempre hindi naman nakakatuwa yung nangyayari sa atin dahil hindi tayo sumusulong. Tama naman si Presidente doon na minsan, sabi niya, bagang di natin alam kung ano talaga nangyayari doon. Yung impeachment, sabi niya, hindi naman makakatulong yan kasi makakasagabal pa nga yan sa pagsulong, sabi niya. Nakakaano rin po na tingnan na mas nakapokus ngayon ang maraming nating mga mambabatas sa impeachment. Tapos sa halip na ipaliwanag kung ano nangyayari doon sa GAA, doon sa General Appropriation Act, yung pondo natin sa pangkalahatan, kung talagang walang problema doon, ipaliwanag lang ganyan. Pero ano nangyayari? Nagbabangayan ang mga galing natin mga mambabatas. Sa to lang po, si Juan Pasan Cruz. Minsan wala na tayo naiintindihan doon Ang malaga sa atin, magkano ba bigas, magkano ba itlog, ganun. Saan ba kukuha ng pagkain, ganun po mahalaga sa atin. And pag nakarinig ka ng mga hindi maganda, for example, sabihin mo, may sakit na naman ika na nanggaling naman ika sa ibang bansa yan. Bad news is bad news. And welcome sa planet Earth. Marami yung talaga niyan Yung mga nakakatakot na news. At minsan hindi ko nakakatulong na news. Diba? Isa kong bad news, pinakbak ang mga kalsada mo na kahit maganda. Hindi nakakatuwa diba? Samantala yung mga kalsada natin dito sa Bantinan, dyan sa Ganao, kita ko kahit dyan sa may iba part ng Biro, o sa part ng Bilanse, may mga part pa rin ho dyan na hindi maganda. Provincial road po yung sa atin dito sa Bantinan, sa Sinapawan, provincial road po yan. Pero hindi ho magandang kalsada. Pero tingnan mo yung binabakbak, magaganda pa. Tapos hindi naman natin alam kung ganyan talaga ang batas niyan. Kukuha siya ng traffic. And marami hong hindi natin naintindihan yung patulad ho ng mga tupad, akap, ano ba? Yakap ba yun? Pero sa akin kaya minsan kakangiti pa rin ay dahil po dun sa kaisipan pa rin po yung sa Bible. Yung sabi sa Psalms 102 verse 7, He is not afraid of bad news. His heart is firm. His heart is firm, trusting in the Lord. Ayan. Wow, tindi Pag tinuloy-tuloy nga niya, maganda yan. Psalms 112 verse 7. Someone who trusted the Lord is making the difference, sabi niya. He is an active crusader of doing what is just and what is right. Trusting the Lord is not a passivity, sabi hindi siya passivity drifting in the ocean of come what may. Ibig sabihin po nun, ang tinatawag nilang nagtitiwala sa Diyos, hindi naman po yung bahala nandyan kung saan tayo dalhin ng kapalaran. Hindi ganon. Ang mga nagtitiwala sa Diyos, gumagawa po yan para itama kung ano mali, at yung tama ay palakasin, at tumutulong sila para sa pagsasaayos po. Paano natin isasaayos o paano tayo makakatulong? Number 1 po dyan, ay as bilang Kristiyano, ay in-exhort po tayo ng Bible sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, na to exhort, we are exhorted to pray, ipanalangin. Sabi niyo, first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men, for authorities or kings, and for all that are in authority, that we may lead
a quiet and peaceable life in the all godliness and honesty. Honesty. It's just a lonely word. Sabi ganun. Kapatid, number one na ng Kristiyano talaga, hindi yung reklamo ng reklamo, hindi lang ganon. Of course, bilang citizen ay number one na bilang Kristiyano ay let us pray pa rin po sa kanila kahit na natalo yung kandidato mo, kahit hindi na siya yung kandidato mo. Pag-pray mo pa rin po siya kasi yun ang trabaho natin eh. Yun yung ating dapat gawin. The second portion, as abiding citizen, we're encouraged to submit. Submit. Sa Romans 13:1, submit, sabi niya, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Romans 13:1 yan. And sa 1 Peter nga po sabi niya, 2:13, submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Sinabi naman pala ng Bible yan, di ba? Sa Hebrews 13:17 nga, sabi niya, have confidence in your leaders and submit their authority because they keep watch over you in those who must give an account. May accountable sila sa atin. Sa simbahan man yan o sa gobyerno. Okay? So, alam kong kumukontra kagad yung submit. Hindi. May limitation yung submission na yon. Kasi kapag ang submission natin sa gobyerno ay sa perimeter po yun nung nire-require ng law. Kung gumagawa na sila ng labag sa Diyos, labag sa batas ng Diyos, labag sa batas na po ng tao, hindi ibig sabihin na magsasubmit pa rin ang mamamayan. Dahil tayo pa nga ang dapat magtuwid sa kanila sa panahon na yon. Kailangan po nila tayo as brethren in Christ bilang mga kapatiran sa Panginoon. Ito po, kailangan po natin tayo po kailangan nila para mag-correct sa kanila, mag-restore. Ano sabi ho ng Bible sa Galatians chapter 6 verse 1? Brethren, if man is overtaken in any trespasses, sabi niya, pag may nagkamali, kayo na mga spiritual, i-restore niyo siya. Says one, and spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Biblical po yan na sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Yan. Sa verse 25 nga, bear with one another. Colossians 3:13. So we can we can check, we can reprimand, itama. Naalala ko mga kapatid, minsan po may napansin ako sa aming bayan noon. May mayor, mayor natin noon. Nag-pray ako, tapos pumunta ako sa office ng mayor. So sabi, akala nila siguro manghihingi tayo. Pero sabi ko, mayor, ako yung nagpunta. Gusto ko manalangin tayo dito sa iyo, Mayor, at may gusto akong sabihin sa inyo ng private, okay lang bang isara natin pinto? Sabi niya, sabi, sinura niya pinto, sabi ko, pray kami. Ngayon sabi ko, Mayor, napansin ko po na tumataas po ang mga report na tungkol sa prostitution sa ating bayan. Ano ba ang ginagawa ninyo para makatulong kami sa prayer sa inyo? Sinabi niya, actually, ganito po ginagawa namin, Pastor. Pangalawa, sabi ko, paano po ninyo matutulungan ang mamamayan, Mayor, kung open naman po ang sugal sa ating bayan? Bilang kapatid mo, sabi ko sa kanya, ako'y naparito para sabihin lang sa iyo na we are praying for you and I will pray for you. Tapos, nag-pray kami, umalis ako sa office ni Mayor. Hindi naman po masamang sabihin kay Mayor, kay Governor, kay Congressman, kung ano yung mali. Especially, kayo na mga pastors na andyan sa Kapitolyo, mga pastors o kaya pari na andyan kasama ni governor, kasama ni congressman o di kaya ng mga senators o kaya ng presidente natin. Kaya nga po kayo inilagay ng Diyos dyan, hindi para makikonive kung ano yung mali, kundi para kayo po sana ang pinakabunganga mata ng Diyos para mag-reprimand, para magtuwid, para po sa kanila ay maging gabay. Huwag po tayong matapalan ng pera sa ating mukha, sa ating mata, kung dapat po talagang tayong tumayo sa katuruan na binibigay po ng Diyos sa atin. Hello, Sir Toto Montehermoso Habar. Thank you po, sir, sa panonood. And sana makapasyalo kayo dito sa ating munting programa, dito sa ating pong maliit na station dito sa Bantinan. And hopefully po ay nakakonect na po yung pong ating radio station mula po sa Brazil, sa Sao Paulo, and Vitória, sa ating pong
radio station, yung pong Manaim radio station ng Brazil. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, at ito po ay as brethren in Christ, we have to correct, restore ang mga brethren na nagkamali. And lastly, having done all stand. Sa Ephesians chapter 6:13 po yan, sabi niya, therefore take up the whole armor of God that you may be able to understand in the evil days. And having done all, to stand. Pag ginawa mo na yung pag-pray, pagiging mabuting citizen, tayo yung gumagawa ng tama, and kung tayo inilagay ng Diyos doon sa lugar na pwedeng sabihin sa kanila kung ano yung tama, katulad ng mga Nehemiah, katulad ng mga prophet Nathan, na andun sila sa kaharian para sabihan sila, Daniel, di ba? May mga pastors na gano'n, kaya yung mga pastors na malapit kay mayor, mga pastors na malapit kay congressman, kay governor, may dahilan po ang Diyos dyan. Kaya kung tayo naman po, mga pastors na hindi nilagay ng Diyos doon, huwag po tayo batikos sa kanila, huwag kayo maiinggit doon. Actually, may accountability ho sila doon, kaya sila nilagay ng Diyos dyan. Amen. Kaya sinabi ko rin po dyan sa ating kapatid, si Pastor, board member Tinang. Dire-diretso sinasabi ko sa kapatid, kaya kinilagay ng Diyos dyan bilang pastor. Sana huwag mawalan ng saysay ang dahilan kung bakit kayo andyan. Huwag kayo matabunan, kundi kayo ay tumayo sa katotohanan. Kahit sa kapatid Clem Kadoy, yan. Sabi ko rin po sa ating kapatid, sabi ko, kailangan tayuan ninyo ang dahilan ng Diyos kung bakit kayo andyan. Mula doon sa Congress, napunta sila doon, Sir Carlos noon. Madalas kong pinapaalala sa kanila yan. Ako po kasi hindi ako masyadong malapit talaga sa mga politiko, pasensya na. Hindi ko siguro ako nilagay dyan. Pero naniwala ako na may mga tao nakalagay dyan, kahit sa mga kapulisan, kahit sa mga kasandaluhan, may mga pari dyan, may mga pastors dyan, may mga believers dyan. Anong gamit nyo kapag hindi po kayo nagsalita, hindi kayo tumayo sa dapat nyong tayuan? So, narinig mo yung bad news. Okay, normal yun. Welcome sa planet Earth. May bad news talaga dito. Pero we have the good news. Amen. We have the good news. Kontrolado pa rin ng Diyos ang buong universe at ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Ang nais ka lamang niya ay kumilos tayo sa kalooban ng Panginoon.